Thanks! It's a good day today! First time natin on this channel na makahandle ng isang CP3 engine, baby! But first of all, I just want to thank Bruce Tayo at Bruce of Shogun Riders for lending us this bike. By the way, Cranks, this is the 2018 Yamaha XSR 900. Today pala, Cranks, ay pupunta tayo sa Coffee Builders sa May Silang. Pero bago yan ay pupunta muna tayo sa May Petron to meet up some of our friends sa Casual Coffee Riders para makapag-ride naman tayo. So medyo malapit lang tayo mag-ride for today kasi napakamahal ng gas. First impressions natin dito, Cranks, sa XSR 900. It's a fun bike but you have to be disciplined. Para sa akin, hindi siya beginner bike. Yung level of torque nito, kahit sa mga higher gear, ay iba. Tapos actually, per gear, parang endless yung kanyang RPM eh. Yan, dito muna tayo sa may Coffee Bean. Hintayin natin sila. Actually, Cranks, pag nakita nyo itong Yamaha XSR 900, and this is just for me, parang na-perfect ng Yamaha itong Neo Retro style. Kasi mga katapat nito actually for me siguro is yung CB650, yung GSX ATT, tapos siguro yung Z900 RS, which by the way baka makahiram tayo, Cranks. Anyway, Cranks, maintain lang tayo tapos punta tayo ng Calax to meet up si Mark Nomad. Specs mo nito, Cranks, is 847cc, liquid cooled, 3-cylinder na may 115 horsepower. 14 liters yung kanyang gas capacity. Meron siyang dual disc ABS sa harap and sa likod ABS din. Meron din siyang traction control, and for me ang pinaka-importante is yung slipper clutch. 17 inches pala to, Cranks, front and rear, and currently yung tires na nakakabit dito, 120 yung sa harap, 180 yung nasa likod. Ang mga nilagay na upgrades ni Bruce dito sa kanyang XSR 900, upgraded yung LED headlights kasi sabi niya medyo mahina yung stock headlight. Alpha horn, itong tank screen protector with tank grip, DID gold chain, meron din siyang NRC na fender eliminator. Tapos ito, Cranks, full Akrapovic exhaust system. Ngayon, Cranks, pupunta lang tayo ng Calax Rotonda at i-meet muna natin ang isang makakasama natin today sa Coffee Builders, which is si Mark Nomad. Sarap, Cranks. Sarap mag-ride today. Hey brother! Welcome back from the Philippines! Kanina ka pa? Sorry ah. Upper tayo ulit. Actually, kung sa unang napansin ko dito sa XSR 900, yung handlebar sobrang sakto for our height and our reach. Hindi siya ganun ka-kitted, hindi rin siya ganun ka-wide. Halos kapareho niya yung Aprilia Tuono 660 in terms of yung handlebar. Parang medyo motocross, parang upright talaga siya. Pwede. In terms of seating position, sobrang kapareho niya yung ating SMCR. Imagine niyo na lang yung ating SMCR, lagyan mo ng 847cc. Ayun na yun. Grabe, sarap. Ang ganda tumunog, grabe. Di ba? If sa future, magkakaroon tayo nitong XSR 900, ang masasabi ko lang, Cranks, is discipline is a must.
saddle time siguro is very important. Kailangan medyo masanay ka sa power delivery niya, yung sa torque. Kasi kahit higher gear, ayan, meron siyang torque. Kaya sabi ko kanina, this is a fun bike, but you have to be disciplined. Itong XSR 900 cranks is very raw ride. Yun yung aking pinaka-impression. Parang napaka-exposed ka sa lahat ng elements. Parang yung vibe na man and machine. Parang man and machine working together. If ever man magkakaganito tayo at sinabi ko, cranks, na magkakaroon tayo ng saddle time, especially for this bike na ganito yung torque, ang mga tips ko siguro, kailangan nyo ng isang medyo sanay na glove siguro. Kasi kailangan nyo actually i-feather yung pinaka-throttle talaga. Parang nakahawak ka lang sa eggshells or ice cream cone kasi sa sobrang sensitive nitong ride-by-wire nila. Very responsive. Isa rin napansin ko dito sa XSR 900 is kunyari dito sa mga long sweeping corner na tulad nito, medyo kailangan i-guide mo lang siya eh. Parang medyo stable ka lang. Medyo magli-lead ka lang ng konti. Tapos in terms of sa mga slow speed corner cranks, medyo may konting effort lang ng konti. Kasi ramdam mo yung weight eh. Ang isa ko rin isa-share sa inyo cranks, way back before, siguro probably 2-3 years before, bago tayo nakabili nung ating XTZ 125, is actually naiisip ko bilhin yung XSR 155. Parang gusto ko umpisahan yung journey ko gamit yung XSR platform. Kaso lang yun lang cranks, parang 183,000 kasi siya. As opposed yung sa XTZ 125 na 96,000 ata siya at that time. Ewan ko lang sure yung pricing ngayon. Pero ito cranks, yung XSR, matagal na natin gusto i-try. One of probably yung mga, hindi ko naman sabihing dream bike, pero more or less yung parang curious lang tayo. Kaya once again, I want to thank Bruce Tayo for letting us borrow his bike. What's up, Cranks? So, nandito na tayo sa may Coffee Builders. And ang masasabi ko lang, dito sa XSR 900 is 3 words siguro. I would probably describe it as fun, but you need to be disciplined. One word ba yun? And reliable. I think this is a 2018 model na may nasa 40,000 na yung odo. So, kunyari ngayon, Cranks, dadalhin mo siya sa Baguio. As in ngayon, tara, ride tayo Baguio. Parang wala kang hesitation. And being ito as Yamaha, marami siyang mga aftermarket parts, accessories na available. So, yun din yung isa sa mga factors kung bakit medyo nag-a-appeal sa atin. Pero Cranks, kung curious kayo kung nasaan siya nagsastand doon sa ating middleweight na list, ang masasabi ko lang is Tuono pa rin. Tuono 660. Ito, XSR 900. Tapos yung F900 ng BMW R Sport. Yan. Tapos yung Z900. And then yung last is Bear 650. Explain ko Cranks kung bakit mas higher siya sa iba kasi very appealing since kung kukuha tayo ng second hand na maayos-ayos yung condition ng XSR 900 na to. I think nasa marketplace, nasa 370 to 420,000 range. So, kasi ang ginagawa ko ngayon, tinatry ko as much as possible wag ibenta si Cranky. Pero sa future, hindi natin alam, baka kailangan natin ibenta para mabili natin yung ating dream na middleweight na bike. Pero kung bakit mas bababa siya sa Tuono 660 for me, is this specific bike, itong XSR 900.
kailangan pa natin i-upgrade ang ating skill in order to maximize this bike. So in the coming months, kailangan siguro natin mag-umpisa magkaroon ng mga track day. This specific bike kasi hindi siya biro for me for the past 4 days na dinadala natin. Kailangan mo actually talaga ng skill. Pero this specific bike, hindi pa tayo ready. Yun ang masasabi ko. Pero kung ready naman na tayo in terms of ating skill level, yeah, ito siguro yung nasa top 1 natin. Anyway, Cranks, kung nagustuhan niyo itong video natin at meron pa tayong mare-review on the coming vlogs, make sure to subscribe on this channel, Crank Casual. And meron din tayong Facebook, Instagram, and TikTok. I just want to thank, again, Bruce Tayaw, aka Bruce of Shogun Riders, for lending us this XSR 900. And also, Daily Grind for our merch for today. And yeah, balik na tayo dun, magkape na tayo. Anyway, Cranks, bye!